God told Joshua, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Joshua means Jehovah is salvation. It's like a sneak peek into what the book of Joshua is all about. We see God's faithfulness, power, and justice. He brings down walls, delivers victories, and fulfills His promises. As faithful and present as God was with Israel, so He is with us today. We are taught to walk by faith and not by sight, and see what it means to trust, surrender, and obey the Lord. Together, let's behold God's glory in this new sermon series on the book of Joshua. Take hold of what God has given, only here at GCF Ortigas. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, sa hapong ito sa aming pag-aaral ng inyong dakilang salita, kayo po ang magbigay ng linaw sa aming pag-iisip at mag-udyok sa aming mga puso, Panginoon, na dapat naming matutunan at tulungan niyo kami, Panginoon, na sundin ang mga prinsipyo na napapaloob sa mensaheng ito sa hapong ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagpapatuloy tayo mga kapatid sa ating serya ng mga mensahe sa aklat ni Joshua, Take Hold of What God Has Given. Yan po ang tema natin. At ang tema ng Joshua, mga kapatid, ay bagaman ipinangako na ng Diyos ang isang buhay espiritual sa ating lahat, kailangan pa rin natin kumilos, kailangan pa rin natin gumawa, kailangan natin sumunod sa Kanyang kalooban at kautusan upang tayo ay magkaroon ng tagumpay sa ating buhay espiritual. Ang title po ng ating mensahe, Paraan ng Diyos para manalo sa digmaan. Ano ba ang kaparaanan na Kanyang itinuro sa atin upang tayo ay patuloy na magwagi sa ating buhay espiritual? Ang pinanggalingan po natin, mga kapatid, alhanin ninyo, ay yung pagpasok ng bayan ng Israel sa Jordan. At sa kanilang pagtawid at pagpasok, imbis na sila ay agad-agad na makipaglaban at magdigma doon sa mga bayan na kanilang dapat kalabanin, ay sila ay huminto muna at itinalaga muna ang kanilang sarili sa Panginoon. Sapagkat sinabi nga natin nung last time, ang gawain ng Diyos ay banal, siya ay banal na Diyos. Kung hindi natin itatalaga ang ating sarili sa Kanyang gawain, hindi po tayo magwawagi. Yun po ang ating pinanggalingan. Ngayon, ang labanan sa Jericho na kasunod ng pagtatalaga ng Israel ay pinakabukod tangi sa aklat ni Joshua. Marami pong labanan dito sa aklat na ito, pag-aaralan natin dito sa loob ng serye na ito, pero ito po ang bukod tangi sa lahat, sapagkat siya po ang una at siya ang nag-set ng pace sa darating ng pagtatagumpay ni Joshua at ng bayang Israel sa bayang pangako. At sa totoo lang, isa ito sa pinakamahalagang pagtatagumpay na nakatala sa buong banal na kasulatan. Kaya marami pong mga pastor ang nagpipreach dito sa Battle of Jericho sapagkat dito napapaloob ang maraming prinsipyo kung paano tayo maaring magwagi sa ating buhay espiritual. Importante po dito ang isang bagay. Ang labanan po ng buhay espiritual ay labanan ng Panginoong Diyos. Tayo po ay kalahok lamang. Siya po ang lumalaban. At dahil siya ang lumalaban, siya ang magwawagi at tiyak na magtatagumpay. Yan po ang ating comfort, yan po ang ating kaaliwan, na siya ang lumalaban para sa atin. The battle is the Lord, sabi nga ni King David, nung kalabanin niya si Goliath. Makikita natin dito ang mga prinsipyo tungkol sa kung paano natin malalabanan at pagtatagumpayan ang kasalanan at kasamaan. Sapagkat sa ating pong buhay espiritual, marami po tayong masasalubong na pagsubok ng paglaban. Mga balakid na ilalagay sa ating panan ng ating kalaban. At ang ating pong response dyan ay dapat ang labanan ay sa Panginoon. Ang ating pong paglaban ay isang paglaban na espiritual. Yung pong sinabi sa Ephesians 6:12, For we do not wrestle against flesh and blood,
but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 6, for though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ, being ready to punish every disobedience when your obedience is complete. Yan po ang ating labanan. Isang labanan na espiritual, hindi temporal, hindi physical, hindi material. Pero ito ay isang labanan na ipinanalo na ng ating Panginoon. Sabi sa Colossians 2 verses 14 to 15, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands, this He set aside, nailing it to the cross. Yung lahat ng akusasyon ng kalaban sa atin, lahat ng pagkakautang natin dahil sa ating mga pagkakasala sa Diyos, ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo Jesus. He disarmed the rulers and authorities, yan po ang mga kalaban natin, espiritual, and He put them to open shame by triumphing over them in Him. Tayo po ay panalo na kay Kristo Jesus. Kaya sabi niya, nung siya ay malapit nang magpunta sa krus, now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out. Sabi niya sa John 12:31. Sabi niya sa Romans 8:31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Yan po ang ating sitwasyon. Marami po tayong lalabanang espiritual, pero tayo ay pinanalo na ng ating Panginoon. At kung tayo ay nasa Kanya, tayo ay panalo na. Ano ba ang kailangan natin para sa ating mga labanang espiritual? Ano ang kailangan natin? Titingnan po natin ang mga sangkap. Una sa lahat, kailangan natin ang presensya ng Diyos. Kailangan natin ang presensya ng Diyos. Tiyakin natin na tayo ay nasa Panginoon. Tayo Kanya. Tiyakin natin yon. No? Pinakita ng Diyos kay Joshua na kontrolado niya ang lahat. Dito sa verses 13 to 15 ng chapter 5. Kontrolado ng Panginoon ang lahat. Na ang labanan ay sa Kanya at hindi kay Joshua. Na siya ang lumalaban para sa Israel at hindi sila mismo. Yung pumababasa natin sa verses 13 to 15, sabi doon sa verse 13, when Joshua was by Jericho, he lifted up his eyes and looked, and behold, a man was standing before him with his drawn sword in his hand. And Joshua went to him and said to him, are you for us or for our adversaries? Ito po ang sabi ng marami ay isang pre-incarnate na appearance ng ating Panginoong Jesus. Bago siya nagkatawang tao sa panahon ng lumang tipan. Ito po ay ginawa na niya. No? Nung minsan siya ay nag-appear kay Abraham bilang isang traveler sa Genesis 18. May kasama siyang dalawang anghel. Bago nila binigyan ng judgment o paghuhusga ang Sodom and Gomorrah, nagdaan sila kay Abraham at inulit ng Panginoon ang pangako kay Abraham na siya may kakaroon ng sarili niyang anak na mula sa kanyang laman. Nag-appear din siya, natatandaan nyo, nung sa Daniel chapter 3, yung tatlong kaibigan ni Daniel, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, yung pong kanilang Babylonian name. Nung sila ay hindi lumuhod doon sa statwa ni Nebuchadnezzar. At dahil sa kanilang hindi pagluhod, sila ay tinapon sa loob ng isang nag-aapoy na furnace. At nung tinapon sila, ang sabi sa Daniel 3, verse 24 to 25, then King Nebuchadnezzar was astonished and rose up in haste. He declared to his counselors, did we not cast 3 men bound into the fire? They answered and said to the king, true, O king. He answered and said, but I see 4 men unbound.
walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the appearance of the fourth is like a son of the gods, or like the Son of God. Isa pong pre-incarnate appearance ng Panginoon. So, nagpapakita po ang Panginoon sa mga espesyal na pagkakataon sa Old Testament bago pa siya nagkatawang tao sa New. Ang Panginoon ay nag-appear para bigyan ng assurance si Joshua na siya ay kasama niya palagi. Tatandaan niyo, pinangako niya kay Joshua sa chapter 1 verse 5, "No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you." Kaya siya ay nagpakita kay Joshua. Ngayon, nagpakita ang Panginoon kay Joshua para sabihin sa kanya na kasama kita, kasama mo ako, pero ako ang in charge. Ako ang in charge. Kasi tinanong niya sa verse 4, tinanong niya, di ba, sabi ni Joshua, nakita niya kasi nakadraw yung sword. So si Joshua, sundalo, di ba? So siguro, hinawakan na rin niya yung espada niya. No? Bakit parang aambahan ako nitong lalaking ito? No? Kaya tinanong niya, "Are you for us or for our adversaries?" Napansin niyo yung sagot sa verse 14. Tingnan niyo yung verse 14. Ang sabi doon, sagot niya, "No." O hindi naman yun ang tanong "Are you for us or for our adversaries?" Ang sagot, "No." Kasi, mali yung tanong. Ang dapat tinanong ni Joshua, ikaw ba ang Panginoon o hindi? Ako ba'y luluhod sa iyo o hindi? Dapat ang tanong niya ay hindi yung, ikaw ba'y kasama namin o kalaban namin? Kasi sa totoo lang, ang Diyos ang sovereign sa lahat. Hindi natin pwedeng diktahan kung saang panig siya. Pero alam naman natin na tinawag niya ang kanyang bayang Israel. So ang kanyang pinapanigan dito sa laban na ito ay ang bayang Israel. Pero ang sagot niya, no. But, sabi niya, "I am the commander of the army of the Lord. Now I have come." So nung kanya sinabi ito, sinabi niya kay Joshua, alam mo Joshua, mali ang tanong mo. Ang tanong mo dapat, sino ako? Ang tanong mo dapat ba akong sundin? Kaya ang sabi niya, "No, I have come. I am the commander of the army of the Lord." Yung pong salita na yon, sa ibang parts ng Old Testament, "I am the Lord of hosts." Yung hosts ay isang salita na mga hukbo. Panginoon ng mga hukbo. Sa ibang bahagi ng Old Testament, "I am the Lord of Sabaoth." Yung pong pangalan na yon ay isang term para sa host, the armies of heaven. At dito, ganyan ang identification niya sa sarili niya. So ito ay Panginoong Diyos. Ito ang Panginoong Jesus. Siya ang commander. Siya ang boss. Siya ang in charge. Paano natin nalaman ngayon na itong ang kausap ni Joshua ay Diyos? Tignan niyo yung susunod. "And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, 'What does my Lord say to his servant?'" Nakilala ni Joshua na ito ay ang Panginoong Diyos. At siya ay lumuhod at nanambahan sa kanya. Alam niyo, kung ito ay anghel lang, no? Kung nung ginawa ni Joshua yon, maaaring ang ginawa siguro ng anghel, kapareho nung halimbawa, nung nagpagaling si Peter at si John sa Acts chapter 3. Biglang sinasamba sila ng mga tao. Sabi nila, hindi, kami tao lang. Si John sa Revelation, no? Nung siya ay kinausap ng isang anghel, at siya ay sumamba, sabi niya, huwag mo akong sambahin. Ako'y anghel lang. Pero itong taong ito, hindi sinuway si Joshua. Si Joshua ay sumamba at hindi siya pinigilan sapagkat siya ang Diyos. At ang pagsamba ni Joshua ay nararapat lamang. Kaya natin alam na itong taong ito ay ang Panginoong Diyos. Yes, meron pa siyang isang ginawa. Verse 15. "And the commander of the Lord's army said to Joshua, 'Take off your sandals from your feet, for the place where you are standing is holy.' And Joshua did so." Familiar ba sa inyo yon? Nabasa niyo na ba yon sa Lumang Tipan?
Yung remove the sandals of your feet for the ground that you stand on is holy. Kanino sinabi yon? Kay Moises, di ba? Nung isang boses dun sa burning bush. Nung nilapitan ni Moises, siya'y nakasandalas. Ang sabi ng Diyos sa kanya, tanggalin mo ang iyong tsinelas sapagkat ang lupa na iyong kinatatayuan ay banal. Dahil ang banal na Diyos ay naroon. Kaya natin alam na malamang itong lalaking ito with the drawn sword, the commander of the Lord's army, ay Diyos mismo. Itong private meeting na to ni Joshua ay importante bago yung public display ng paglaban ng Panginoon para sa kanila. Importante na sa private meeting, sa makatuwid sa kanyang quiet time, siguro nagka-quiet time si Joshua, no? At sa kanyang quiet time, nasa lubong niya ang Panginoon. At sila ay nag-usap. Nagpakita ang Panginoon sa kanya upang sabihin sa kanya na ako'y kasama mo palagi. Nagpakita ang Panginoon upang sabihin sa kanya, ako ang susundin mo palagi. Kaya ikay sumamba sa akin at sumunod. Pangalawa, kailangan natin ang paggabay ng Diyos. Talimain natin ang kalooban ng Diyos na nasa kanyang salita. Yun po mababasa natin sa chapter 6 verses 1 to 5. Ang sinasabi dito, ang inuutos ng Diyos kay Joshua ay marahil katawa-tawa sa kanya, kay Joshua, katawa-tawa sa mga Israelita, at siguro katawa-tawa sa mga taga-Jericho. Madalas, kung nais nating makita ang Diyos na gumawa ng imposible, kailangan nating umasa sa mga bagay na hindi kapani-paniwala. Bakit ko sinabi yung mga kapatid? Tignan niyo yung chapter 6, verse 1. Now Jericho was shut up inside and outside because of the people of Israel. None went out and none came in. Bakit kaya? Sapagkat sila ay takot. Sila ay takot. Di ba sinabi ni Rahab sa chapter 2, verses 9 to 11, I know that the Lord has given you the land and the fear of you has fallen upon us. Alam na nung mga espiya, di ba? Ito ay pinangako ng Diyos sa kanila sa Deuteronomy 2:25. Sabi ng Panginoon kay Moises, This day I will begin to put the dread and fear of you on the peoples who are under the whole heaven, who shall hear the report of you and shall tremble and be in anguish because of you. Sa Deuteronomy 11:25, No one shall be able to stand against you. The Lord your God will lay the fear of you and the dread of you on all the land that you shall tread as He promised you. Ano saan yung promise? Exodus 23:27. Sabi ng Panginoon kay Moises, I will send my terror before you and will throw into confusion all the people against whom you shall come, and I will make all your enemies turn their backs to you. Kaya po nakashut in ang Jericho. Alam nyo, yung pangalang Jericho, ang ibig po sabihin ay moon, buwan. Ito po ay isang indikasyon na perhaps ang lungsod na ito ay engaged in moon worship, pagan worship. Ang kanilang sinasamba ay mga ginawa ng Diyos. Sabi ni Pablo sa Romans 1:18, For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth. Bakit? Anong ginawa ng mga tao? Therefore, God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. Ganyan po ang ginawa ng mga tao dito sa Jericho. Siguro mga daan-daan taon na, sa ang estimate po ng iba, 400 to 600 years, na wala na ang bayang Israel doon sa Promised Land. Sila ang nag-okupa nito ay mga Amorita, mga Amorites, or mga Canaanites. At sa kanilang pag-okupa, nagpamalas ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng kanilang konsensya, sa pamamagitan ng kanyang creation. Pero imbis na i-worship nila ang Creator, ang winworship nila yung creation. Kaya yung Jericho po, ang ibig po sabihin ng pangalan nila ay moon. Ang city of Jericho po ang sinasabi na pinakamatandang lungsod sa buong mundo. Continuously occupied for more than 5,000 years. Ito po isa sa pinaka-fortified na cities sa loob ng Canaan, no?
At well-supplied siya with spring water dahil 750 meters siya below sea level. Kaya may mga springs na nagfo-flow underneath the walls. Well-supplied po siya ng tubig. Kaya kung siya man ay i-siege ng kanilang kaaway, ay mabubuhay sila sapagkat may tubig na dumadaloy sa gitna ng kanilang lungsod. Napakahirap nilang talunin. Pagkatapos nitong pagkakasira ng Jericho, ito ay naging uninhabited. At meron lang ng tangka na i-rebuild ang Jericho much later sa 1 Kings chapter 16. Babalikan po natin yon sapagkat may hula na binigay si Joshua tungkol doon. So verse 2 ang sabi ng commander of the Lord's army, I have given Jericho into your hand. Yung po sinabi ni Rahab, di ba, dun sa dalawang espiya, sabi niya, the fear of you has fallen upon us and that all the inhabitants of the land melt away before you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea before you, and when you came out of Egypt, what you did to the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and Og, whom you devoted to destruction. And as soon as we heard of it, our hearts melted, and there was no spirit left in any man because of you, for the Lord your God, He is God in the heavens and above, on the earth beneath. So alam na ng mga tao. Kaya yun ang ni-report ng mga espiya kay Joshua, di ba? Sa chapter 2, verse 24, ang sabi nila, truly the Lord has given all the land into our hands. Yan po ang kanilang report. Alam na po ni Joshua yan. Ito ay fulfillment ng pinangako ng Diyos kay Moises sa Deuteronomy 7:24. And He will give their kings into your hand and shall make their name perish from under the heaven. No one will be able to stand against you until you have destroyed them. Wala pong nangyari dito na hindi pinlano ng Diyos. Sinabi na niya kay Moises, sinabi na niya sa Israel na gagawin ko ito. Ngayon, ginagawa na niya. So verses 3 and 5, ipinakita ng Panginoon ang dapat nilang gawin. No? At nagbigay siya ng parang katakataka, kung minsan nga ay katawa-tawa na instruction. Sabi niya, ikutin niyo yung buong Jericho, mga 9 acres po. No, siguro mga 10 to 11 hectares ang land area ng Jericho. Ang Jericho po ay napapaloob sa dalawang wall, isang outer wall na fortified tas isang inner wall. So sila ay umikot ng isang beses once for 6 days. Meron po silang ram's horns na nauna, yung Ark of the Covenant po nasa gitna, yung army, merong forward army, may Ark of the Covenant sa gitna, merong army sa likod, at sila ay walang ibang sinasabi, walang ibang binabanggit, walang maingay. Ang kanilang ginawa lang ay merong mga musical instrument na tumugtog, ram's horns. Yung ram's horns po ay simbolo ng victory. Kaya tumutugtog na po sila na parang sila ay panalo na sapagkat alam nyo, sila ay panalo na nga. Dahil ang Diyos ang lumalaban para sa kanila. Yun po ang instruction ng Panginoon. Hindi ba't katakatako po yun? Una sa lahat kay Joshua. Military commander siya. So, siguro natawa siya dun sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Hindi lang siya makatawa. Baka siya kutusan ng Panginoon. No? Sinabi sa kanya, iikot sila, wala silang gagawin. Bakit? No? Yung mga taga-Jericho, siguro, takang-taka rin. Anong ginagawa nitong mga ito? Bakit ikot lang ng ikon? Isang araw, pangalawang araw, pangatlong araw. Wala naman silang ginagawa. So, katakataka, katawa-tawa. Minsan mga kapatid, sa ating paglakad sa ating buhay Kristiyano, ang Panginoon, kuminsan, will ask us to wait. Naakala natin, kailangan na natin kumilos. Will ask us to pray. Pray ka muna. Pero parang sa tingin natin, kailangan na nating umaksyon. Will ask us to, aralin mo muna ang aking salita. Ano bang sinasabi ko sa Biblia? Kung gagawa tayo ng desisyon. Pero sa loobin natin, parang gusto nating mag-decide. Pero parang may pinapagawa pang ang Panginoon sa atin na parang katawa-tawa, katakataka. No?
Sabi sa Isaiah 55:8-9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Iba mag-isip ang ating Diyos. Mas mataas, mas dakila, mas marunong, mas tama kaysa sa atin. At kung minsan ang kanyang inuutos sa atin, ang kanyang leading sa atin, parang taliwas sa ating gustong gawin. Yun po ang ginawa ng Diyos sa mga taga-Israel. Pero alam nyo, kung minsan ang Panginoon, nagpapadala ng mga tao sa buhay natin na parang hindi naman qualified. No? Halimbawa, hindi qualified na maging pastor. Hindi qualified na maging Bible study teacher. Mas marunong pa ako dito, mas mayaman pa ako dito, mas mataas ang estado ko kisa dito. Pero ang sabi sa 1 Corinthians 1:26, "For consider your calling, brothers, not many of you were wise according to worldly standards, not many were powerful, not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise." Naalala niyo to? God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are. Bakit? So that no human being might boast in the presence of God. Kakaiba ang kanyang inuutos sa atin. Madalas, mga kapatid, kakaiba ang inuutos niya sa Israel. Pero meron siyang plano at siyang magwawagi. Ang sabi nga ng Biblia, na yung mga nananampalataya, at dahil sa kanilang pananampalataya ay hinihintay ang pagkilos ng Diyos. Naghihintay lang, hindi nagmamadali. Ang sabi sa Isaiah 40:31, ano mangyayari sa kanila? "But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint." Kakaiba po ang mga plano ng Panginoon. Kailangan nating talimain kung anong pinaplano niya sa napapaloob sa kanyang salita. Pangatlo, kailangan natin ang pagsunod sa Diyos. Ito ang ating bahagi. Ang pagpapanalo ng labanan ay bahagi ng Diyos. Ang pagsunod ay sa atin. Ang pagsabi kung paano natin gagawin yun ay sa Kanya. Ang pagsunod ay sa atin. Tanggapin natin ang tulong ng Diyos at sumunod sa Kanyang kalooban. So, sa pagtupad ng kanyang mga layunin, gagawin niya ang lahat ng hakbang, ngunit mag-iiwan siya ng ilan na kailangan natin gawin upang maipakita natin sa kanya ang ating pananampalataya sa kanya. At sa gayong paraan, mapalago ito. Ang ugat ng pagsunod sa Diyos ay pagtitiwala sa Diyos. Hinihiling niya na tayo sumunod. Hindi niya gagawin ang lahat. Meron siyang iiwanan na hakbang na para sa atin. Ito ang pagkakataon natin na sundin siya at magtiwala sa Kanya at sumunod sa Kanyang sinabi sa atin na dapat gawin. Kasi kung minsan sa ating pagninegosyo, parang alam natin, kailangan nating mag-cut ng corners. No? Dahil ganyan ang labanan sa negosyo. Pero ang sabi ng Biblia ay, huwag niyong gagawin niyo, huwag kayong mandaraya, huwag kayong manlilin lang. So iniisip niyo, ano susundin ko? Yung practice sa merkado o yung sinasabi ng Diyos sa Biblia? Bilang mga Kristiyano, kailangan natin sumunod sa Kanya. Sa verses 6 and 7, makikita natin yung instruction ni Joshua sa mga priest na sila ang magli-lead ng prosesyon. No? Ang pinauna niya yung Ark of the Covenant. Bakit yun ang simbolo ng kanyang presensya? Sa verses 8 to 14, makikita natin sumunod ang bayang Israel sa mga inutos ng Diyos sa pamamagitan ni Joshua. Sumunod sila. Sabi doon, just as Joshua had commanded the people. Sila ay sumunod. Medyo kataka-taka. Kasi kung isa siguro tayo doon sa mga yon, baka nagtaka na kayo, nagsikuhan na. Ano ba itong ginagawa ng ating commander? Bakit naman ganito ang ginagawa niya? Ikot lang tayo ng ikot dito. Pasyal lang tayo ng pasyal. Wala naman tayong ginagawa. Sila ay sumunod kahit nakatawa-tawa at katakataka yung instruction ng Panginoon. At sa kanilang pagsunod, siguro naisip nila,
Abay, kung tayo lakad lang ng lakad dito at wala tayong ginagawa, baka magkaroon ng confidence yung mga taga-Jericho na atakihin tayo. Kasi wala naman tayong ginagawa. Hindi tayo nagsasalita. Wala tayong sinisigaw. Walang mga pananambang. Walang mga threat. Baka isipin nila, walang kwenta pala itong mga Israelita na to, kaya natin ito. Pwedeng mangyari yun, di ba? So, yung kanilang pagsunod ay ang kanilang expression ng kanilang pagtitiwala sa inutos ng Diyos. Hindi man kapanipaniwala, sila ay sumunod. So verses 15 to 19, makikita natin na ang Israel at ang kanyang army, on the 7th day, umikot sila sa Jericho ng 7 times. So yung first 6 days, 1 time lang, tas uwi. Second day, 1 time lang, tas uwi. Third day, 4th day, 5th day, 6th day, ganon. Pagdating sa 7th day, 7 times sila umikot. No? Bakit kaya 7? 7 kasi is the number of completion. Ang Panginoon, nagpahinga on the 7th day pagkatapos niyang makomplete ang creation. So yun po siguro ang basehan nun kung bakit 7th day. No? So on the 7th day, may instruction na ang Panginoon. Ang isang instruction niya, lalo na sa verse 17, ay medyo mahirap tanggapin ng marami. Ang sabi doon, and the city and all that is within it shall be devoted to the Lord for destruction. Yung pong salitang devoted ay kerem. Itinalaga sa Diyos. Itinabi para sa gamit ng Diyos. Itinabi para sa Diyos upang kanyang parusahan o kanyang pagpalain. Pero yon ay sa Diyos. Wala tayong pakialam doon, wala silang gagawin doon, hindi nila kukunin yon, kailangan lang nilang sumunod. Pero ang instruction dito, and the city and all that is within, lalaki, babae, bata, hayop, ay kailangan paslangin. Ito ang makatwirang judgment ng Panginoon dun sa mga taong yon na patuloy na nag-reject sa ating Diyos. Bagaman siya ay nagpakita sa kanila sa kanyang creation, bagaman siya ay nagparamdam sa kanila sa kanilang conscience, kanilang ni-reject ang Diyos. At patuloy silang nanambahan sa mga Diyos-Diyusan. Dahil doon, napuno ang salop ng Panginoon. Sabi sa Genesis 15:16, and they shall come back here in the 4th generation, 400 years. Ang sabi dito, ang estimate ng marami, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. Ang ibig sabihin po noon, merong araw na magiging puno ang salop ng Diyos. At doon ang kanyang judgment, ang kanyang iniutos. Sa Deuteronomy 20:16-17, ang sabi ng Diyos sa Israel ay ganito, but in the cities of these peoples that the Lord your God is giving you for an inheritance, you shall save alive nothing that breathes. But you shall devote them, kerem them, to complete destruction. The Hittites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, the Jebusites, as the Lord your God has commanded. Bakit ganun na lang ang parusa sa kanila? Sapagkat matagal na panahon na nagpamalas ang Diyos sa kanila, ngunit kanilang hindi sinunod ang revelasyon ng Diyos sa kanila. Merong hangganan po ang pagpapasensya ng Diyos. At dito napuno na ang kanyang hangganan. Kaya niya pinapaslang yung mga taong yon sapagkat sabi sa Deuteronomy 7, verse 1 ay ganito. Ito ang dahilan kung ba't kailangan mawala lahat yung mga taong yon. When the Lord your God brings you into the land that you are entering to take possession of it, and clears away many nations before you, inulit niya ulit, Hittites, Girgashites, Canaanites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Very specific, kasi ito lang ang hinusgahan ng Diyos. Di naman lahat. Ito lang mga specific nations na ito. And when the Lord God, your God, gives them over to you and you defeat them, then you must devote them to complete destruction. You shall make no covenant with them and show no mercy to them.
Ganito po ang judgment ng Panginoon. You shall not intermarry with them, for they would turn away your sons from following me to serve other gods. Yun ang dahilan. Para maging ma-retain yung holiness ng bayang Israel. Maraming tao, parang nagagalit sa Diyos dahil sa ganitong klaseng judgment. Pero sa totoo lang, sa bawat kasalanan na ating ginawa, ang katapat nun ay ang ganitong puot ng Diyos. Hindi niya tayo pinapatay. Ilang beses tayo nagkakasala sa isang araw. Pagising nyo pa lang sa umaga siguro, bago pa kayo makarating ng banyo, ang dami nyo ng kasalanan ginawa. Para sa bawat isang kasalanan yon, na-offend ang isang banal na Diyos. At karapat dapat lamang tayong paslangin. Pero hindi niya ginagawa. Ngayon, pag nagpapakita siya ng kanyang judgment, dahil sanay na sanay tayo sa kanyang mercy, akala natin masama siyang Diyos. Siya hindi masama na Diyos. Siya ay matuwid na Diyos. Siya ay just na Diyos. Kayo ba kung kayo may kaso sa court, tas merong isang umargabyado sa inyo, tapos pinalampas lang ng huwes, ng judge, na hindi man lang binasa kung ano yung inyong mga complaint, yung ano yung merits ng case, basta sinabi niya, acquitted. Hindi ba magagalit kayo? Hindi ba sasabihin nyo, hindi matuwid yung judge na yon? Ang Diyos pa, siya ang pinakamatuwid sa lahat. Kaya huwag tayo magtataka mga kapatid, ito ay inutos ng Diyos sapagkat siya ay banal at matuwid. Pero mga kapatid, nakakatuwa dito, merong sliver of grace. No? Ang sabi dito, only Rahab the prostitute and all who are with her in her house shall live, because she hid the messengers whom we sent. Verse 17. So yes, merong judgment. All the city and all that is within it shall be devoted to the Lord for destruction. Only Rahab and the prostitute of that, and all who are with her in her house shall live, because she hid the messengers whom we sent. Alam naman natin kung bakit niya ginawa yun. Sapagkat siya ay nanampalataya sa Diyos na buhay. At dahil sa kanyang pananampalataya, ginawa niya ang pagliligtas ng mga espiya. Sapagkat alam niya na tama ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng Israel, na ang kanyang buong bayan ay mahusgahan at maparusahan. Alam niya tama yon, sapagkat ang Diyos ay Diyos. Tinanggap niya na Diyos ang Diyos. Dahil doon, siya ay naligtas. Pero kung iisipin nyo, paano kaya naisip ni Rahab na manampalataya sa Diyos? Wala naman siyang Bible study sa Jericho. Puro nga pagano ang kanyang kasama. Wala namang nag-share ng gospel sa kanya. Ang narinig lang niya yung kwento tungkol sa ginawa ng Diyos sa Ehipto para sa Israel. Yung kwento tungkol sa ginawa ng Diyos sa pagtawid ng Red Sea sa Israel. At dahil doon sa revelasyon na yun ng Diyos, wala siyang Bible study, walang growth group. Siya ay nanampalataya. Bakit? Sapagkat kumilos ang Diyos sa kanyang puso at binago ang kanyang pananampalataya. Yun lang ang explanation doon. Wala pong human explanation. Supernatural po ang pagbabago sa kanya, kaya supernatural po ang pagligtas sa kanya. Mga kapatid, may warning din dito sa verses 18 to 19 para sa Israel. Sabi niya, but you, kayo kayo ang aking gagawing tool para parusahan itong mga bayang ito. But you, sabi niya, keep yourselves from the things devoted to destruction, lest when you have devoted them to take any of the devoted things and make the camp of Israel a thing for destruction and bring trouble upon it. In fact, nangyari to sa chapter 7. Pagdating nila sa city ng Ai, no? Merong isang tao na kasama nila, si Akan, na nagnakaw ng mga devoted things. Yung mga ginto, yung mga pilak, na dapat ilalagay sa treasury ng Panginoon. Yun ang utos sa chapter 6 verse 19. Dapat ilalagay ito dun sa treasury ng Panginoon. Hindi niya sinunod. Siya ay natukso. Dahil doon,
natalo sila. Pero next time pa po yun, baka po mapalayo ako ng usapan. No? Uli sa lahat, kailangan natin ang pananalig sa pagkilos ng Diyos. Manalig tayo na gagawin ng Diyos ang tanging siya lamang ang makakagawa. Tandaan natin na ang Diyos ay isang Diyos na buhay. Siya ay Espiritu. Hindi natin siya nakikita, pero hawak niya ang lahat, kontrolado niya ang lahat. Kaya niyang gawin ang kahit na anong kanyang maisipan, kahit na anong kanyang maibig. At gagawin niya ang tanging siya lamang ang makagagawa. Katulad nitong pagbagsak ng pader, di ba? Makikita natin sa verses 20 to 21 at sa verse 24, makikita natin doon ang tapat na pagsunod ng mga tao ng bayang Israel sa instructions ng Panginoon. Ito ay nagresulta sa kanilang victory at ang paghuhusga, ang judgment ng Panginoon para sa mga tao ng Jericho. So ang Panginoon ang nagpanalo sapagkat siya ang nagpaparusa sa Jericho. Ang ginamit niyang espada niya ay ang Israel. So nung makita ni Joshua, the Lord, the commander of the Lord's army, na yung kanyang espada ay drawn. Yung pong espada na yon ay simbolo ng bayang Israel na gagamitin ng Diyos upang lipulin at parusahan ang mga taong nag-reject sa Kanya at sumamba ng Diyos-Diyusan. Yung pagsunod po ng Israel ay kompleto. Tahimik po sila, hindi sila sumigaw sa loob ng 6 na araw. Yung unang 6 na beses na pinaikutan nila ang Jericho, alam nyo, yung pader po na yun, hindi parang yung pader lang nakikita natin sa kalye, no? Na parang 6 feet lang ang height, hindi po. No? Dalawa po siyang pader. Merong outer wall, no? Tapos merong pataas na embankment na gano'n. Tapos may inner wall. Yung outer wall po, mga 26 feet ang taas. Yung inner wall po ay mas mataas pa ho sa outer wall. So ang total na taas ay mga 70 feet. Parang mula po dito sa sahig hanggang sa bubong po ng santuaryong ito. Ganyan kataas yung wall. No? Isang 26 feet, tapos may embankment na pataas, yan, no? Pinapakita sa atin. No? Tapos merong inner wall. Yung wall po, ang lapad po niyan, 6 feet. So hindi lamang po siya maliit na pader. Kaya hindi po pwedeng i-explain ng natural causes lang yung pagbuwag ng ganitong wall. Kasi ang sabi ng account dito, the wall fell flat. Yan pong embankment na yan, yung first wall, yung second wall, flat. Alam natin na gumawa ng mirakulo ang Diyos. Ito ay gawain na siya lang ang makagagawa. The wall fell down flat. Supernatural na intervention ng Panginoon. At yung ganong klaseng pagbawagi sa Jericho, ang naging pattern ng kanilang conquest ng buong promised land. Sa Joshua 8:2, nung kanilang balikan ng Ai, sabi, and you shall do to Ai and its king as you did to Jericho. Sa Joshua 10:1, si Adonizedek, king of Jerusalem, heard how Joshua had captured Ai and had devoted it to destruction, doing to Ai and its king as he had done to Jericho and its king. So Joshua 24:11, and you went over the Jordan and came to Jericho, and the leaders of Jericho fought against you, and also the Amorites, the Perizzites, the Canaanites, the Hittites, Girgashites, Hivites, and the Jebusites, and I gave them into your hand. Jericho po ang naging standard ng victory sa Promised Land. Pero sa verses 22 to 23, mababasa natin isang napakagandang kwento. But to the 2 men who had spied out the land, Joshua said, go into the prostitute's house and bring out from there the woman and all who belong to her as you swore to her. So the young men who had been spies went in and brought out Rahab and her father and mother and brothers and all who belonged to her. And they brought all her relatives and put them outside the camp of Israel. Sa labas muna ng kampo sapagkat sila'y pagano. Hindi sila pwedeng humalo basta-basta. Siguro kailangan muna nilang ma-indoctrinate,
maturuan. At yung mga lalaki, kailangan ma-circumcise para sila ay maging bahagi ng bayang Israel. Nagtiwala ang Israel at ang pader ng Jericho ay bumagsak. Sabi sa Hebrews 11:30, by faith, the walls of Jericho fell down after they had been encircled for 7 days. Habang nagpatuloy ang mga taga-Jericho sa kanilang hindi paniniwala at natamo ang puot ng Diyos. Sila ay kerem, devoted to destruction. Isa lamang ang naligtas, si Rahab. Isang tao na hindi karapat-dapat maligtas ayon sa marami, sapagkat siya ay prostitute. Hindi ko po masabi sa Tagalog, pasensya na po kayo. No? O kung sa Tagalog man, siya ay talipandas. O napakalalim. No? Yan po ang Tagalog ng babaeng mababa ang lipad. Talipandas. Siya po ay talipandas, outcast ng lipunan. Hindi siya dapat maligtas, pero siya ang naligtas. Isang napakagandang larawan para sa ating lahat na walang malayo sa pagliligtas ng Diyos. Walang hindi pwedeng maligtas kung tayo ay lalapit sa Kanya. Ang labanan sa Jericho ay ipinanalo ng Diyos, hindi si Joshua. Hindi ang bayang Israel. Lumahok lang sila sa laban na ito. Gayon din, ang ating Diyos ang lumalaban para sa ating mga labanang espiritual. Kaya tayo hinihimok na mag-stand firm. Sabi sa Ephesians 6:12. Sabi sa Ephesians 6:13, therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand the evil day, and having done all, to stand firm. Tayo po ay nasa kaligtasan na. Ang kailangan lang nating gawin ay manatili. Stand firm. Binigyan niya tayo ng kalasag pang depensa, di ba? Yung armor of God, nasa Ephesians 6:14-17. At kumikilos siya sa mga armas na pang-opensa, ang salita ng Diyos, sa verses 17-18 ng Ephesians 6. Romans 10:13-14, ang sinasabi, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then will they call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? Mga kapatid, ang mga salita ng Diyos ang nagbabago ng puso. Hindi po ang ating mga salita. Meron po tayong makapangyarihang salita ng Diyos na maaari natin gamitin panglaban sa ating mga kaaway spiritual. Ang Diyos ang lalaban para sa atin. Ang ating bahagi ay magtiwala sa Kanyang kapangyarihan at sumunod sa Kanyang kalooban. Tayo po tumayo mga kapatid at tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong paalala sa amin na kayo ang lumalaban para sa aming mga labanang espiritual. At dahil doon, O Diyos, natitiyak namin na kayo ang magwawagi sa aming mga buhay. Napakagandang larawan po, Panginoon. Napakagandang assurance para sa bawat isa sa amin. Na hindi kami dapat matakot, hindi kami dapat mag-alinlangan, na hindi kami dapat manghina, sapagkat ikaw ang aming kalasag, ikaw ang aming armas. At katulad ng inyong pagwawagi sa labanan sa Jericho, pagwawagi na supernatural, kayo ay kikilos din sa ganitong hindi kapani-paniwala na paraan para bigyan ng tagumpay ang aming buhay spiritual. Ang aming pong ang labanan ay hindi upang aming maipagmalaki na kami ay matatag, kami ay matibay sa aming pananampalataya. Hindi po, Panginoon, sapagkat kami po ay mahina. At kung hindi ikaw ang lalaban para sa amin, kami po ay matatalo. Kaya ang aming labanan, Panginoon, ay upang tumibay lalo ang aming pananampalataya. Sapagkat alam mo, O Diyos, ang tibay ng aming pananampalataya, sapagkat ito'y nagmula sa iyo. Ngunit kami, Panginoon, kailangan naming malaman kung matibay nga ito. At malalaman namin yan sa inyong pagwawagi sa aming buhay spiritual. Kayo po magpala sa bawat isa sa amin, sa aming paglisan sa lugar na ito.
Pagpalain kayo ng Diyos at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at amen. Magandang hapon po, mga kapatid.